Gusto mo bang ma-maintain ang 55% sa Kaisitaw? This video is for you. Lights, camera, adventure. Welcome to Bunso Vlog, the vlog where every moment is a canvas of excitement and inspiration. I'm Milgan Ian Barwell, and I'm thrilled to have you join me on this extraordinary journey through the tapestry of life. Yo, what's up guys? This is Milgin Ian Barwell, and today pag-uusapan natin kung paano natin i-maintain yung 55% sa Kaisitaw para hindi tayo magkaroon ng penalty deduction and na kung saan is maminusan or ma-deductionan ang ating pera sa Kaisitaw. First thing first, kung hindi mo pa napanood yung video natin kung paano di matambakan ng pending orders, so ilalagay ko yung description. So ilalagay ko yung link sa ating description section na kung saan ito iyo no. Yan. So panoorin mo yan dahil sa video na yan napakaraming mga tips na kung saan maiwasan natin ang matambakan ng pending orders. Sa pamamagitan ng video na yan, of course, napakalaking bagay niya para managdagan yung kaalaman natin kung paano hindi matambakan ng pending orders sa Kaisitaw. Ganyan para ma-maintain natin ang 55% before mag-16th of the month and of course, before magtapos ang month. And kung ikaw, isa sa mga di nakaabot na 55% every 16th of the month and before magtapos ang month, and of course, may violation ka na kung saan namamainusan inyong pera sa Kaisitaw. Kung gusto mong di na ma-deductionan ang iyong pera sa Kaisitaw, I highly recommend to watch this video na kung saan ituturo ko dito kung paano maiwasan na magkaroon ng penalty and violation sa Kaisitaw. So, pangatlong tips, for example, let's say today is the month of November and then nung nakaraang month is the month of October. Kapag pumatak ang the month of November and then sa November 1, of course, magkaroon ng maraming orders yan. So, always natin i-priority si the month of November and hayaan na natin si the month of October. So kapag maraming pera ang bumalik sa wallet balance natin, so tsaka natin siya gagamitin doon sa the month of October kapag na-process na natin lahat ang pending orders the month of November. So para ma-gets nyo and ma-visualize what I'm trying to say, so punta tayo sa ating account and pakita natin. So of course, pasukin natin yung, so nandito na tayo sa phone natin. So pasukin natin yung apps ng Sitaw. So here, nandito na tayo. So punta tayo sa dashboard para makita natin yung data. So here, as you can see sa my total order data, so last month, so nagkaroon tayo ng order processing rate the last month of November, which is November nga. So nagkaroon tayo ng 76.30%. So ibig sabihin, pasado siya sa 55%. And then, nakikita natin yung pending orders to na 173. Okay. So, ibig sabihin medyo marami-rami. And punta tayo sa order data for the month, which is ngayon nga, order of the month. So, nagkaroon agad tayo ng 223. So, ngayon is Wednesday. So, November 8, 2023. So, order in transit, so 147. And successful orders and overdue orders is 0. So kung pupunta tayo sa my orders natin for this month, so nagkaroon tayo ng pending orders na 80. Hanggang page 2 and page 3, ito yung pending orders natin. So hanggang number 83 siya for the month of November. So the rest niyan, so 84, so hanggang page 8, number 229 is nakaprocess yung mga orders. So ito yung mga hanggang 129, so ito yung pinakaunang pending orders na pumasok sa noong November 1. So as you can see, yung 230 pababa, so naka-pending orders pa lang siya. So hindi ko pa siya na-process since ito is noong October na. Nakikita natin dito, so date October 31, 2023. So ibig sabihin, ito yung pinakahuli ng orders noong the month of October. So hanggang page 11, I think page 11, page 10.
Yeah, hanggang page 11 siya. Hanggang 322, so hindi pa natin siya na-process. Kasi, gaya na sinasabi ko kanina, para makuha natin yung 55% and ma-maintain natin yung above 55% sa processing rate natin for this month, so kailangan natin always natin i-priority yung current month, which is ngayon is November. So, mas pina-priority ko yung November. And then, kapag nagkaroon ako ng, let's say, medyo malaki-laki yung pera na bumalik sa wallet balance natin, kagaya nung nakaraang araw is may bumalik na 15K. Yeah, 15K, 15 or 14K ang bumalik sa wallet balance natin. So, nung una is process ko muna yung mga pending orders na mga ilan, and half ata nun, mga 8 or 7K pataas yung natira, is pinaprocess ko siya dito sa pending orders for the month of October. So, as you can see, medyo nabawas-bawasan, and ganun na yung ginagawa ko. So, yun na yung naging routine ko. Kailangan lagi natin i-priority yung kung ano yung month ngayon, ganun lang. Para hindi tayo magkaroon ng violation sa kaisitaw, and of course, maminusan yung money natin sa kaisitaw. Siyempre, may mga katanungan kayo. Kuya, ano mangyayari sa mga hindi mo pinaprocess na pending orders nung nakaraang buwan? So, ang mangyayari sa mga pending orders na hindi natin na-process nung mga nakaraang buwan, so, sa akin is hindi pa siya umabot ng 10 days. Kasi once na umabot siya ng 10 days, so mag-a-add siya doon sa overdue natin. Sa pagkakaalam ko, yung mga pending orders na yon sa overdue, so ito yung mga orders na ibibigay ni Sitaw sa ibang mga seller or sa mga account na walang orders. So, yun po yung ginagawa ni Sitaw kasi based sa mga papansin ko sa mga account ng ate ko, so dalawa yung ate ko nakasama sa kay Sitaw, and minsan minomonitor ko, binubuksan ko yung account nila, and then nakikita ko doon, parang analyzation ko lang. So parang ang nangyayari is parang yun yung mga orders na binibigay ni Sitaw sa ibang account. And minsan kasi may mga pending orders na nawawala sa ano natin, sa yun nga, sa account natin. Sa akin naman is wala namang ganun nangyayari kasi kung may mga hindi mo na ako na-process na pending orders is kukunti lang. So karamihan is talagang binabalik-balikan ko, and kasi syempre sayang din yon. So orders, so ibig sabihin blessings din yon. So doon tayo nagkakapera. So lagi ko siya binabalik-balikan. Ganun. Life is a masterpiece in the making, and you are the artist of your destiny. Embrace each brushstroke of time, for they blend together to create a tapestry of experiences uniquely yours. Remember, life is not about the destination, it's about savoring the journey. Embrace the present moment, for it's the only time you truly possess. The adventure awaits. Go forth and make it extraordinary.